Well, let us go now sa ito ang bagong subject, the Book of Revelation. And then sa atong pagsugod, magbasa ta sa Hebrew 4, versikulo 12, ngadto sa 13 nga nagaingon, kaya ang pulong sa Dios buhi o nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan o sa mga kauyukan o mutugkad sa mga una-una o katuyuan sa kasing-kasing o sa pananaw sa Diyos walay binuhat nga natago tinunuang tanang butang binuksan o dayag sa mga mata niya kang kinsa maghahatag raon niya kitag husay. Magampo ta na kumahiyan ta sa pagtindog. Amahan na po nga Diyos na ingatak na sa kabuntagon, kami magaduol sa imong balaan nga presensya, nagahangyo nga na kanimo, nga din ikaw magatabang kanamo, magahimo kanamo, nga limpyo o ka mga aangayan, diya sa pagsimba kanimo, pinagi sa pagtuon sa imong pulong. We pray, Heavenly Father, nga ikaw magatudlo kanamo through the teaching ministry of God, the Holy Spirit, especially sa libro sa Pinadayag. Salamat sa imong grasya, sa imong ugma, sa imong kaayo. Gamitin mong alagad sa iyano nga paagi. Salamat sa imong pagtudlo sa tanan nimong mga kanakan. Kini akong ginatugyan, dinapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, manglingko ng tanan, o welcome to the Book of Revelation. No? I just do hope na mahuman na ito kini siya. Actually, akong estimate kinahanglan tag mga 6 Sundays, no? Unong ka mga Domingo, wag ina ang tansa-tansa na ko na mahuman na ito kining libro sa Pinadayag. But I just do hope nga anaata, no? Ma-continuous na ito ang pagtuon ini tungkol kay daghang mga tao nga nagaingon o mga magtotoo nga lisod daw ang libro sa Pinadayag. Now, let me tell you frankly nga ang libro sa Pinadayag mao ang pinakasayon nga libro sa Biblia. Why? Tungod kay gipadayag na sa Dios. Revealed. So ang title nga Revelation, the revelation of Jesus Christ, atong nakita din ha, gikuha kini sa Griego nga pinulungan nga Apokalipsis, or ang ba nila Apocalypse, no? Apokalipsis, no? O buti ko sabot, uncovering. Kung yung kag-uncovering, murag nani, no? Murag nana. Karon, kaya may cover, yan na. So, buti ko sabot, ang libro sa Pinadayag diyan, wala kini siya masabti kani adto gyud, di kini masabtan sa tao. Ug kung sa magapaghitabo sa malabot, apan sa 96 AD, gihimo kini nga gipadayag kay John the Beloved para na makita ni John the Beloved ug masulat ni John the Beloved o kung sa magapanghitabo sa malabot. Morning Book of Revelation. So gitawag siya uncovering or unveiling or a disclosure. Buti pasabot, gipaklaro, gipasabot o kung sa magapanghitabo sa malabot. Imagine that, wala pa tanin ng panahon na pero gipadaygan na ta o kung sa mahitabo sunod sa atong panahon sa 7 churches sa Asia Minor o bisa man sa atong panahon karon. Ang 7 churches sa Asia Minor, kabahin ka na siya sa churches. So usually, may kaasa man ang dapat ang 7 churches sa Asia Minor. That's part of Turkey, Ephesus, no? Mao ka na siya ang mga dapit nga giyatuan ni Apostol Pablo and then
maupod ka na ang dapit nga dito si John the Beloved until such time nga si John the Beloved mo na siyang nagsulat sa Book of John, 1 John, 2 John, 3 John, the Book of Jude, and then gitawag na ito the Book of Revelation. Now itong nakita din ha, gipadayag kay John the Beloved ug unsa ang mga panghitabo sa malabot. Ang atong clue niini magsugod yun unta ta sa 1, 2, 3. But I know nga ang chapter 1, chapter 2, chapter 3, it talks about the 7 churches of Asia Minor, which is kung atong pagkatanahon apilta niya na, and then tungod kay ang atong pagtuon magud naka-focus sa eschatology, so atong pagkatunan ng chapter 4 ngadto sa chapter 19. Kaya ang chapter 4 ngadto sa chapter 19 mao kana ang details ng mga panghitabo sa malabot ng mga panahon. Now wala kita ilangin gikadudahan ini og kinsang author kundi mao lang yun si John the Beloved. Si John the Beloved ang author niini, ang magsusulat usab sa Book of John, bisan man sa 1 John, 2 John, o 3 John. Now, adunay mga uban nga nagatuo niini, nagkalain man kini og view. Ang uban nagatuo, ang uban sila is na mga theologians nga nagatuo sa idealist. Na nagatuo sa gitawag na to preterist. Ako lang nang i-explain og gamay kayo. Napoy nagatuo og historicist, no? Kapag kita nagatuo ta og futurist, no? Future, no? Namong gayuban nga nagatuo sila nga kini daw umalabot nga 7 years tribulation mo na daw ning atong panahon karon. Napoy nagatudlo nga wala na yung tribulation, wala na yung milenyo. O ang uban nagatuo po nini kining gitawag nila o preterist approach, no? So sa first century events in the Roman Empire, this view conflicts with the books on often repeated claim to be prophecy. Para nila di siya prophecy. But bisag kung saan nimo pagtuon o pagpaminaw, pagbasa sa libros pinadayag, dili nimo makita nga na-fall siya sa gitawag na to future, from the word future. Now, buti pasabot nga wala pa ni siya nagapanghitabo sukad-sukad. Coming pa ni siya. Umalabot pa ni siya. Ang kahimtang sa itong panahon karon nga mayon kagubot naman kayo ni layo ra kay ni siya kumpara kung mabasa na to ang libro sa pinadayag one by one. So by now I just hope na you will bear with me as we study the Book of Revelation, and let's start from chapter 4. Kaya ang chapter 4 mo kini siya ang sinugdanan yun, mo kini ang intro o introduction sa 7 years tribulation. Mo kini ang sinugdanan sa 7 years tribulation. So dili kita magkasugod sa chapter 4. Ang chapter 1, chapter 2, chapter 3 nag-ihisgot ka na may tungod sa panahon sa iglesia, and then after sa churches after sa church is gitawag na to the time of the tribulation. Now, hindi kita karon sa chapter 4 verse 1. Kung aduna ka mo yung mga Biblia, I just do hope na you will help me, no? No? Kaya inyong itapat ang inyong mga Biblia, kaya the more nga magabasa mo sa Biblia, the more nga mahimong klaro ninyo, no? So sa verse 1, chapter 4 verse 1, after these things, now ang clue din sa basahon sa mga kadyot, sa chapter 1 basahin ninyo sa chapter 1 verse 19. Kaya mo ni ang clue na masabtan na to o unsa ang nakasulat sa libros pinadayag.
Now, there is a chapter 1, verse 19 again. Therefore, write the things which you have seen, and the things which are, and the things which will take place after these things. Now, sa Cebuano, Monik, inahanap po natin yung Cebuano, no? Sa Cebuano na gayon, ang nagsulat nini si John D. Bilabid, o ang nagpasulat nini si Jesus Christ, no? O karon isulat mo ang imong nakita. Unsa daw? Isulat mo ang imong nakita. So si John D. Bilabid, isulat niya o kung sa iyang nakita. And then, sa mga butang karon, kung sa mga butang karon, ang 7 churches of Asia Minor, apil na ta, panahon ta sa church, isulat o kung saan hitabo. Ang 7 churches, mo'y characteristic sa churches today. O kung saan ginaiya sa mga churches. So, sa mga butang karon, o sa mga butang nga magapanghitabo unya. Meaning, mga butang nga magapanghitabo sa malaro. Mao kaniya ang isulat ni John D. Bilabid. Now, din hinakita karon sa mga butang nga magapanghitabo sa malaro. No? Now, this is verse 1 sa Pinadayag chapter 4, ningon siya din tapos niini mitanaw ako o ganiya karon diha sa langit usa ka putahan nga inablihan o kadtong unang tingog nga akong nadungog nga misulti kanako nga daw huyog sa trumpeta mingon kanako saka nga rin o ipakita ko kanimo ang kinahanglan magapanghitabo tapos niini. Ang buting pasabot tapos niini pagkahuman sa iglesia. Pagkahuman nato, sadyang wala na ta, no? Now, the word after, pag yun come up here, this is not a veiled reference to the rapture of the church. Wala siya nagahisgot of rapture of the church din, no? But a command for John to be temporarily transported to heaven in the spirit. During that time, si John D. Bilabid, nagit siya sa isla sa Patmos. Nag-exile man siya. Kaya gina-persecute man sila. Persecuted man sila sa Ephesus. O tungod kay persecuted, ni-exile sila, dagan siya sa Patmos. Ang Patmos, usa ka na gamay ng isla. O dito siya. O samtang dito sa isla, ang Diyos, yes, nagtawag kaniya. And then, gingnan siya, come up here. Unsay po ito pasabot, gingnan siya, come up here. Ang Diyos nasa throne room, and then gingnan siya, saka na rin. So, buti pasabot, si John D. Bilabid was transported to heaven. Naka-experience din siya nga ning-ato siya sa taas. Kaya ipasaka man siya. So, atong nakita diri, John to be temporarily transported to heaven in the spirit to receive revelation about the future events. Nasa dito para nga iyang madawat o unsa ang magapanghitabo sa malabot. What must take place after these things? Kung unsa man ang magapanghitabo nining mga human ining mga butana. So according to the outline given in John 1:19, this begins the third and final section of the book, describing the events that will follow the churches. So buti pasabot, gisulat ni John D. Bilabid o unsa magapanghitabo human nato mawala na ta diri. Time will come wala na ta diri. Marapture ta. Og sadyang marapture na ta, ato na ta sa katulong langit. Imagine that, mo travel ta in the twinkling of an eye lang, pak! Mas speed pa ta sa sound. The sound will travel. Kung imong pagkatanaw, gusto kayo mag-travel ang sound. Pagkadungog, pagsulti na ko diri, abot din sa mundunggan. Pero, by that time, sadyang kuhaon na ang iglesia, usalan ni mo kapag pamilok, pak, di ka man, actually, di mo ginapilok ang hisdotan din ha.
Kaya sa Griego is jerking mana. Buti pasabot. Kalit. Kalit. Buti pasabot nga, dili pa ka makahuman sa pagpamilok. Musiga lang imong mata. Mura ba ka na nakuratan ka ba? Kanang naay nakita ni mo nga usa kaya kalit kayo nga pagkuha ni mo ka kapamilok niya, ha? Anak ka? So ginana ang hinta mo sa rapture. Sige lang mata sa mga tao, uy, ito, nanalis Jesus Christ. Pero sa Bible, gisulti, sa usa naman kapag pamilok. Pero sa Griego magod kay, di ka pa kapilok. Smart, how sweet, no? So, sa diyan ko, how na ang iglesia, mo na ning magsugod ang tribulation. Mo ning gisulat ni John the Beloved. Kung mago pa niya, what must take place after these things? Isulat nimo unsa ang magapanghitabo human nining panahon na nga wala na ang mga magtotoo sa kalibutan. Meaning, kita nining panahon na tuwan pa si katulong langit. Mo nang dili ta dapat magkabalaka sa 7 years tribulation. 7 years tribulation is not for us. Wala tayo labog niya na. Now, verse 2. I was in the Spirit. Nanong niya siya, I was in the Spirit. Sa verse 10 sa chapter 1, gibalik ko niya diri, sa adlaw sa Ginoo, diha ako sa Espiritu, o gikan sa akong luyo, nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog nga daw trompeta. Dunggan na niya ang usa ka makusog nga tingog nga daw trompeta. Now, kining panahon na, it is the focus sa chapter 4 according 11 times referring to God's throne. Nagisgot nga during that time si John the Beloved was in the Spirit. He was in the third heaven with God, no? And then verse 3 nagisgotan diri jasper, mga precious stones. John later describes this stone as crystal clear, probably referring to diamond. Kining gitawag diri jasper, no? Amot nakikita na ba mo diamond, no? Ako alam, una-una ko diamond basta magkipot-kipot ang sigat, no? Pero wag din ko gagunit o diamond. Amot kamo nakakita. Kamo siguro mo na namoy diamond yan, no? Basta na namoy ginagawa niya sa inyong kaban. So jasper, no? Now, napagkitawag din sardius. Mga batong hamili, sardius. A very bright ruby stone, named for the city near which it was found. And then there was also emerald. A cold emerald green blue dominates the multicolored rainbow. One emerald surrounding God's throne. From the time of Noah, the rainbow became a sign of God's faithfulness to His word, His promises, and His Noahic covenant. So, morning rainbow, no? Verse 4, 24 elders. Nakita niyo ng 24 elders din na? Kita niyo sa verse 4, around the throne were 24 thrones. Upon the thrones I saw 24 elders. Now, ngano daw nga adunay gitawag 24 thrones? Yan ay 24 elders. So their joint throne with Christ, their white garments and their golden crowns all seem to indicate that these 24 represent the redeemed. Kining 24 dire, just remember nga si John the Beloved nini na siya sa ikatulong langit. O gipadayag niya o unsa pa ang magapangitabo. Wala pa ta sa mga 7 trumpets, 7 cells, 7 vials. Pero padulong kanina, no? Now itong nakita ni John the Beloved, andun ay 24 ka trono. May 24 ka trono na gilingkuranan. And then napoy 24 daw ka mga elders. Now, kinsa man yung mga 24 nga mga elders diri? Mao daw ni siya ang gitawag na to mga luwas. The question is, which redeem? Kinsa man ni silang mga nangaluwas? Sa asa nga panahon na luwas?
Old Testament, Church Age, Tribulation, or sa Millennium. Now, klaro kayo ni siya nga dili ni siya ang Israel ang gisgutan. Not Israel as the nation. Why? Dili ni sila mga Hudiyo. Tungod kay ang mga Hudiyo, even sa atong panahon karon, dili pa sila luwas. Wala pa sila nagpropagate ganit sa pulong sa Diyos karon. So they are not yet saved. So glorified and coronated. This is still to come at this point in the events of the end. Their resurrection and glory will come at the end of the 7 years tribulation. Ang mga Hudiyo, magsugod ang ilang glory sa pagsugod yun sa 7 years tribulation. Kaya muna ng panahon na ngadiin, magwali sila sa impyerno ng yuta. Now, kung maghiskot po tag tribulation saints, aren't yet saved, no? Dili pa sila luwas. Wa pa ang tribulation. Sa unsa niling 24 elders, only one group will be complete and glorified at that point. And that is the member of the church. Wala kita may walo o kinsa ng member of the church niya na sa churches, no? So probably some of these are the apostles. Ang ubang mga apostles na ni klaro na, no? So here elders represent the church, which sings the song of redemption in Revelation 5:8-10. They are the overcomers who have their crowns and live in the place prepared for them, where they have gone with Jesus. So probably, yes, ang una ginini, mga apostles. No, mga apostles. And I do not know, pila mo lang ka apostles, 24 mo nag-istutan din eh. So probably, na yung mga uban ng mga membro sa iglesia nga makasulod din, makapil din 24 elders, no? Verse 5, lightning and thunder. Na lightning and thunder nga gisgutan diri. Verse 5, gikan sa trono anay nagkula ng mga pangidlap sa kilat o mga tingog o mga linipak sa dalugdog. Naun sa inyong unahunan yan na pag maghisgot gani o mga kidlat o mga lipak, it talks about unsa man. Usahay gani, kusog kay lipak, kung kalit ka tago gani ka, no? Oh. Dalugdog, kusog yung dalugdog. Mura kag mabungol, kalit kag unsa may mong buhaton. Adlo ka, no? Now, the firestorm, mura po ka ng mura po daw ka itong naitabo sa California, no? The firestorm of righteous fury about to come from an awesome, powerful God upon a sinful world. So you have firestorm. Na sa Biblia. Kanang nahitabo sa California, na sa Biblia. Pagkakita nimo kalayo nga nagsiganihan, nayo sa kilat nung nataas niya dagana, no? Makita pa nimo matanaw ka sa siya padulong. So, yan ang panahon na there are lightnings, there are thunders, and firestorm of righteous fury about to come from an awesome, powerful God upon a sinful world. Usa ka catastrophe nga magapanghitabo sa yuta tungod sa pagkamakasasala sa tao. Imagine that. Grabe na ang pagkamakasasala sa tao. We are more than Sodoma and Gomorrah today. We are more than the time of Noah. Sa ilahang panahon, atong nakita, ang sala nila, murag katulig yung mabuhat sa tao. But by now, bisan man ang mga innovation sa tao, ginagamit na sa tao sa ilahang pagpagkasala. Nanay magbuhat gani o mga gitawag na to o mga robot, himo nilang asawa.
Himuon nilang bana na magbuhat og lain nga mga kalaswaan. Grabe na, dili na ang sa Sodoma ug Gomora, laki man to, bye-bye. But by now, dili na tao. Bisag unsa na ang buhaton sa tao, go against and violation against the law of God. Now, naputili diskutan 7 spirits of God, and it talks about, yes, the Holy Spirit. 7 means perfect. So, when we talk about the Holy Spirit is perfect. Verse 6. Kung sa gisgutan sa verse 6. O sa tubangan sa trono, anay murag dagat nga bildo. Now, just remember nga, there is no say in heaven, no? Walay langit, walay dagat sa langit, no? Mika, asa mo ka nagkahibalo niya na, pastor, no? Wala siya nagbuhat og dagat sa langit, ang dagat na lang salita, no? So ang iyang diskutan din na, sea of glass, there is no say in heaven, yes, but the crystal pavement that serves as the floor of God's throne stretches out like a great glittering sea. So samtang nagatanaw siya sa trono, siya nga, ang katong tumbanan sa Diyos, para sa iya bro nakita niya ang murag dagat, no? So grabe ka limpyo, murag kristal, o samtang nagahangad siya niya na o nagatanaw, yes, murag siya dagat nga salamin. Kanang dagat ba, may tanaw sa hay, labi nagsakay ka o barko, murag salamin ba, no? Labi naglimpyo kayo lalo, no? And then din nakita niya ang 4 living creatures, upat daw ka mga binuhat nga buhi. Adunay upat ka mga binuhi. So there are cherubim, mga cherub ni sila, cherubim, cherub. Those angels frequently referred to in the Old Testament in connection with God's presence, God's power and holiness. Although John's descriptions is not identical to the book of Ezekiel, they are obviously both referring to the same supernatural and indescribable beings. No? And then kinisya ng mga 4 living creatures, full of eyes, na puno o mata. Nakikita na ba magbinuhat nga na mata din, na mata sa likod, na mata din, na mata sa ulo. So, diskutan niya, full of eyes. Ngayon napuno ng taon ng mata. So may sabot niya sa verse 6, nga napuno ng mata. O libot sa trono sa matagkilid dini, anaan, nag-alirong, maupat kang mga buhing binuhat, nga natubangan o ang likod dini, nalukop sa mga mata. Dili ni pinya ha, nga magano ba mo, may pinya kay matan, o dili ni pinya, ang yang diskutan din. Although not omniscient, an attribute reserved for God alone, kasi ang Diyos man lang yun ang omniscience. Wala may laing omniscience, God man lang ang omniscience. Pero nining panahon na, kining 4 living, mga angels, these angels have a comprehensive knowledge and perception. Nothing escapes their scrutiny. Meaning, nahimong manggialamon kining mga anghel nga walay bisan kinsa nga makaiskapo sa mga mata sa mga anghel. Masabtan sa anghel ang buhat ni bisan kinsa. Walay makaiskapo nini. And then verse 7. Now, there is a verse 7, nag-discuss na siya sa upat ka mga buhing binuhat. Number 1 is like a lion, in what is obvious intended as symbolic language. John compares these 4 beings with 4 of God's earthly creations. Sa Ezekiel indicates that every cherub has these 4 attributes. The likeness to a lion symbolizes his strength and power. Now, ang first na mananap niyang iskutan, o sa daw? Lion. O ang lion nag-symbolize
sa usa ka powerful o may strength nga animal. Mao lang gitawag na ug matud pa sa kuan, king of the jungle daw ng lion. Wala kong gilain pinaka-isog kayo nga mananap, no? O pinaka-kusgan o kusog kayo mo dagan, no? Ang ikaduha, second is like a calf. Unsa man yung calf? Ha? Huwag na kaila? Baka. Pero unsang klaseng baka? Lalaki. No? Toro. Katong isog na baka, no? Calf, no? Now, the image of the calf demonstrates that these beings render humble service to God. And then the third, face like that of a man. Sama po siya sa tao. Their likeness to man shows they are rational beings. Yes, nagapanguna-una siya. And then, fourth, like a flying eagle. Murag agila. No? And then the cherubim fulfill their service to God with the swiftness of eagle's wings. Grabe ka mga aptik kining mga anghel. No? So upat ka klaseng anghel ang iyang disputan din. Ang verse 8, full of eyes, gigamit na po itong atong gihisgutan nga sa verse 6, puno sila og mata. That means they know. Walay maka-eskapo nga to kanila. Pero wag sa atong panahon karon, nagsimba ta, pero dili ka ka-eskapo sa mata sa Dios. Kung unsa man ang imong motibo sa imong pagsimba niya, dili ka ka-eskapo sa Dios. Mabasa sa Dios ang imong mga motibo, mabasa sa Dios kung aduna kay sala, mabasa sa Dios kung nagkinabuhi ba ka na dili uyon sa kabubuton sa Diyos. No? So, full eyes, and then holy, 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 often God is extolled for His holiness. So, muna sila, ang upat ka mga anghel, nagadaig sa Diyos, nagasulti sa Diyos nga, ikaw lang yun ang balaan, balaan, balaan. There is no holy like you, only God. No? And then, verse who was and who is and who is to come. Nag-isip method kini siya may tungod sa Diyos nga siya ang kaniadto, siya ang karon ug bisan man sa malabot. Verse 10. Verse 9. Og sa diha nga unang binuhing binuhat, maghatag og himaya o pasidungog o pasalamat ngadto kaniya nga nagalingkod sa trono nga mao ang buhi hangtod sa kahangturan. Yes, mo tong pagnunulag holy, 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 no? Naghatag sila og pasalamat ug pagdaig. Verse 10, and then cast their crowns. Ang kaluhag upat ka mga ansyano muhapa sa tubangan niadtong nagalingkod sa trono ug managsimba kaniya nga mao ang buhi hangtod sa kahangturan. Yes, nagasimba sila. O ang ilang mga purong-purong ipangitsa nila ngadto sa tubangan sa trono dungan sa pag-awit nga magaingon. Takos ikaw o among Ginoo o Dios. Now, kung sa metabo nini, sa just remember nga sa Bema Seat Judgment, hinatagay ni siya crown. Kitang tanan, bis sa itong mga agi o sa itong pagpangalagad sa kalibutan, hatagan ta og crown. I do not know what kind of crown ang iyang ihatag sa tuwa. But there is crowning. Adunay hinatagay og crown sa malabot nga mga panahon sa Bema Seat Judgment. Pero ang ihatag niya nga crown sa tuwa, actually, dili ginatuwa. Kadili man gina resulta sa tuang kusog. Kanang nga crown resulta man na siya sa energy of the Spirit. Mo nang ang iyang gisgutan din ha sa verse 10, ang iyang gisgutan din ha,
ipangitsa nila ngadto sa tubangan sa trono dungan sa pag-awit nga magaingon, takos ikaw o among Ginoo o Dios. Buti pasabot, ang crown nga naa sa tuwa, moingon nagyapon ta, Ginoo, ang imo gini himaya. Wala gi ako niini. Ang akong kaluwasan, buhat nimo, ang akong espirituhanong pagtubo, grasya gikan nimo, ang time nga nakapangalangad ko nimo, imuha gihapon Ginoo, ikaw ang nagatabang kanako, ang akong pagpangalagad nga energy of the Spirit, imuha gihapon. So ikaw gyud ang angayan nga hatagan og korona. Mao na nga siya nga gitawag nato King of Kings and Lord of Lords. The crown belongs to the Lord. Yes, sa dihang nakadawat ka og crown, nagpasabot ka na siya nga doon na kita'y gitawag position sa pag-establish niya sa iyang kingdom. Apan kini siya nga crown atong ginauli o ginabalik ngadto sa Ginoo. So, aware that God alone is responsible for the rewards they have received, they divest themselves of all honor and cast it at the feet of their king. So atong ginauli na to na siya. Buti sabot nga wala gi ako niini Ginoo, no? Not I, but Christ, no? So walay ato kay nabay mga tao nga mangangkon, no? Naitaw nga muangkon nga tungod nila, so walay ato nining kalibutan na. Bisan man si kaluwasan, dili ni atong buhat, hatag sa Dios. Nga pinagi lamang sa itong pagtuo, yes, gihatag sa Dios ang kaluwasan nga ni kanato. So verse created, you created all things. It is the Creator God who set out to redeem His creation. And then, let us go to verse 1 sa chapter 5. Now, siguro duha lagi ka chapter atong Muhammad ini, no, I do not know kung pila kasi kadomingo kita nini. Verse 1, a book written inside and on the back. So sa ito pa, dito sa verse 1, kung nakita ko sa tuong kamot niya itong nagalingkod sa trono, sa tuong kamot, ang usa ka basahong linukot nga may sinulat diha sa sulod o sa likod niini nga minarkahan og 7 ka timbre. Now just remember, maghiskot na ganing 7 ka timbre, mao na ang permerong catastrophe sa 7 years tribulation. First catastrophe sa 7 years tribulation. Ang busan ninyo siya dire, contain a summary of the document. In this case, it almost certainty is a deed. The title deed to the earth. Now, 7 sealed up with 7 cells. 7 ka mga selyo ang iyang isgutan din. Adunay 7 ka mga selyo, ginatimbrihan kini siya, nga kini magapanghitabo gayon sa umalabot nga mga panahon. Now, verse 2, adunay gitawag dili strong angels. The identity of this angel is uncertain, but it may refer to the angel Gabriel. Yes, Gabriel ni siya, whose name means strength of God. And then in verse 3, in heaven or on the earth or under the earth, a common biblical expression denoting the entire universe are not intended to teach 3 precise division. And then verse 5, the lion from the tribe of Judah. Now, kinsa man the lion from the tribe of Judah? One of the earliest titles for the Messiah, Jesus Christ, is gitawag siya the lion from the tribe of Judah. So, kuya po ang description ni Jesus Christ, gitawag siya powerful and with extra strength, super strength. So it speaks of his personage and strength, which also gleams in the first coming. And then the rock of David, kisama si Jesus Christ, ganun gingon siya, the rock of David.
another clearly messianic title. It anticipates his being a descendant of David. Yes, Jesus Christ was the descendant of David. Ngayon mo, wala pa si David, na naman si Jesus Christ. Pero ang iyang diskutan din ang humanity ni Jesus Christ. Gikan sa kaliwatan siya ni David. And then, sa verse 6, gitawag siya uglam, hearing of a lion, John turns to see a lamb. God required the Jews to bring the Passover lamb into their houses for 4 days, essentially making it a pit before it was to be violently slain. So muning ginabuhat sa mga Hudyo, pamatyo nila ang lamb kay ihalal. But kining lamb ng giskutan din this is the true Passover lamb. Kung sa man itong true Passover lamb, morning kay Jesus Christ, nga diin siya gilansang dito sa cross o gipatay o gibayran niya ang tanan sala sa katawan sa kalibutan. So he is the lamb. This is the true Passover lamb, God's Son, the Lord Jesus Christ. As if is slain, yes, gipatay man gini siya, and then gilansang sa cross. Pero ang iyang paglansang sa cross mao ang kabayaran sa tanan natong mga sala. And then 7 horns, naidiskutan din nga 7 horns sa verse 6. In the scripture, horns always symbolize power. Nanay 7 ka sungay. Ang ibalo na sa sungay gani symbolize power na siya. Ngano ang mga mananap nga uban adunay horn. Pag nasila'y horn, para na siya pang-combat ang away nila. No? So, because in the animal kingdom, they are used to exert power and inflict wounds in combat. So 7 horns signify complete or perfect power. Morning, power sa Diyos. Unlike other defenseless lambs, this one has complete sovereign power. And it talks about the power of God. And then adunay gitawag diri 7 eyes and 7 spirits, no? Makita ko muna siya sa 4 verse 5 o bisan man sa 4. Ang 7 eyes nag-iskot nitungod sa omniscience of God. Complete good siya, walay dili matago sa iya ha. And then 7 spirit nag-iskot nitungod sa Holy Spirit. And then verse 8 sa chapter 5, harp. The 24 elders, the representative of the redeemed church, played their harps in praise and in a symbolic indication that all the prophets had said was about to be fulfilled. So, nagkakanta sila nini. Katong 24 ka mga elders and astronom, nagkakanta sila nini kay misla nga, hapit na yun ang panahon. Unsa mang hapit na ang panahon? Bot na ipasabot, hapit na mahuman ang panahon sa 7 years tribulation. Kining 7 years tribulation, pagkahuman mo ko din mauman ni siya last nga gitawag na itong catastrophe nga magapaghitabo sa yuta after sa rapture of the church. So yung diskutan diri, nagkakanta ni sila, nagkadayag ni sila sa Ginoo, no? So, bowls full of incense. These golden wide-mouthed saucers were common in the tabernacle and the temple. Now, that symbolized the people's prayers rising to Him. So, kining kasagaran ito, no? Kining na mga bowls, no? Kung wato ka sa mga religion, pag unitod kag tubig dito, then ipanguros nila na it symbolizes prayer, no? But totally good sa tuwa, it symbolizes prayers. So pagampo sa mga balaan din siya, specifically these prayers represent all that the redeemed have ever prayed concerning ultimate and final redemption. So they sing a new songs. These new songs anticipates the final glorious redemption that God is about to begin. Purchased for God with your blood, the sacrificial death of Christ on the cross. Now kingdom and praise reign upon the earth.
Verse 11, myriads and thousands of thousands. No? Nakita niyo diyan, verse 11, pag yung myriads or thousands of thousands, the number is to express an amount beyond calculation. Nagpasabot nga, dili ta makaihap. No? Sa Greek, expression can also be translated innumerable or many thousands. No? So, and then verse 12, power and blessing. This doxology records 7 qualities intrinsic to God and to the Lamb that demand our praise. And then in heaven and on earth and under the earth, maugyapon niyan katong sa gisgutan sa verse 3. And then 4 living creatures, mao ni gisgutan sa 4:6, katong lion, calf, eagles, ug man, no? And then sa verse 1 to 19 sa chapter 6, this lengthy section details the judgment and events of the time of the tribulation. Now, just be careful, kaya nanata sa umpisa yun, sa gitawag na to, 7 ka mga patik. Through the 7th seal, trumpet and bowl judgment to the return of Christ to destroy the ungodly. Muna ni panahon na nga ang Diyos, ipahamdan na niya ang 7 ka mga patik. So, chapter 6, verse 1. First is the 7 seals. Christ was the only one who found worthy to open the little scroll. The little scroll. Wala lang maka-open ini except the Lord Jesus Christ. The title deeds to the universe as he breaks the 7 seals that secure the scroll. Each seal, and this is a new demonstration of God's judgment on the earth in the future. So nag-histot siya may tungkol sa judgment of God on the earth in the future. And it talks about the 7 years tribulation period. Also, it is prophesied in Matthew 24, 3 to 9. This seal judgment includes the judgment to the end. The 7 seal judgment contains the 7 trumpets. The 7 trumpets contains the 7 bowls, and the 7 bowls contains 7 vials. So, pito-pito rin siya, no? Now, sa verse 2 sa chapter 6, nag-hisgot siya of white horse. Meron na may white horse na gisgutan din. White horse. The animal represents an unparalleled time of world peace. A false peace that is to be short-lived. Now, yun natin din yung magpangitabo. Magtingala ka, unsay nitabo sa itong kalibutan karon. Unsay ginapangayo sa itong kalibutan karon. Kalinaw. Gusto niyo na itong kalinaw. Pero na may kalinaw? Wala hindi kalinaw. Bisag kinsa pang mga leaders nga magkapanghitabo sa kalibutan, walay kalinaw. And then, niling panahon na ito nakita, ang white horse, mo ni siya ang makakreate of false peace. Buot niya ipasabot nga, tanawa rin na, makakreate siya og kalinaw sa kalibutan nga dili pinagi sa gira. Huwag gira nga iyang himuon. That's why ang mga tao mo saludo sa iya, bilib ko nining tawanan ni. Sayunan ka, dili pinagi sa gira ang iyang tirada, kay matod pa nilalagay sa gubat daw, inani mo na, no? Violence can only be eliminated by violence. Muna sa mga warriors, bot nila ipasabot, kung gusto tagalinaw, magubat sa ta. Pagkahuman ang gubat nila, linaw naman eh. So muna ilang ginabuhat, no? Advocate the total elimination of violence. Pero matod pa nila, violence can only be eliminated by violence. So gubat yun. Apang kining tawhana, dili gubat ang iyang pamagi. No? Walay gubat ng iyang pagkabuhat ko nini. No? Kining gitawag o white horse. Pero makakreate siya of false peace. That is to be short-lived. Mupo lang, 7 years man lang. This peace will be ushered
in by a series of false messiahs, culminating with the Antichrist. Kung ano siya, false messiah ni siya. Kaya si Jesus Christ, nag-promise man si Jesus Christ, adunay kalinaw sa millennium, giunhan niya si Jesus Christ. Ang 7 years tribulation, mag-promote siya nga adunay kalinaw. Pero kuyaw ni siya kay dili pinagi sa gubat ang iyang pamagi sa pagkabot sa kalinaw. So, he who sat on it, the 4 horses and the riders do not represent specific individuals, but forces somehow ever identify this rider with Antichrist. So, muna niya yung Antichrist. Magsakay siya sa white horse, puti ng kabayo. Ang white horse nag-signify sa victory. Magmadaugon siya sa kalibutan nga dili pinagi sa shedding of blood. Way gubat, walay pinusilay. So na yung mga tao ngayon anak karon nga advocator sila sa kalinaw, dili pinagi sa gubat. Pero di ay sila na ang gigamit sa atong kaaway. Although he will be the leading figure, basi magsige na mong tanaw-tanaw din hanot kinsa ka ni siya no nga usay lagi pag una-una ta sa mga leaders mo nasa atong isip nga grabe ni siya murag advocator gid siya sa kalinaw ba. Kita gusto mo ta kalinaw. Kaya nung ko itong milabay na pinaka-adlaw to, na usap ka grupo po sa religion nga nag-advocate po sila peace. No? Ang tao gusto nyo kalinaw. But there is no peace in this world. Mintras wala pa ang millennium, there is no peace. Nay false peace. O, kining tawhanan kining white horse nga gisgutan din siya niya magpadagan sa tibuok kalibutan, mahimo man siya na mamaning Antichrist. Yamang unhan si Jesus Christ sa plano sa Dios nga dunay millennium, unhan niya. So busa sa 7 years tribulation mag-promote siya og peace. Mao ning daghan kay mga tao nga musimba sa iya. Yan ang panahon na magpasimba gyud siya. Kay kinsa may di musimba niya, nahatag niya ang kalinaw sa timog kalibutan, pero mo lagi sudo, mubo kay ng kalinaw. So he who sat on it, the 4 horses, the riders do not represent specific individuals, but forces some, however, identify this rider with Antichrist. Although he will be the leading figure, John points is that the entire world will follow him, being obsessed with pursuing this false peace. Mga tao mo, mutuin siya. Mubilib siya. Now, he who sat on it has a bow. Nada siya bow. The bow is a symbol of war. But the absence of arrows implies that this victory is a bloodshed one. A peace won by a covenant and agreement, not by war. So, kung ano naman kay pana, niya kung wala kay bala, kung saan man mo pagpatay sa tao niya na. So that means, ang iyang gamiton ini, ang iyang diplomacy. Diplomacy niyang pamagi. By now, atong nakita, ang Israel o ang Hamas, nanapod sila peace tunuhay, no? Pero dili gyud totally nga na peace, no? Pero murag di plano nila pila to ka adlaw para ma-release daw ang tanan nga mga hostages. Murag 40 days niya na to, more than that, 40 days. Pero si Netanyahu, no? Dili gid niya gusto. Kaya nga naman nakita niya daghan pa kayong Hamas to sa sunod sa mga lugar. So, iyang una-una pagkahuman ini maka-plaster na po sila, maka-impact na po sila daghan ng mga bala, gubat na po ni. So gusto gyud ni Netanyahu nga humanon din ang gubat. So, ang pamagi nining white horse ato nakita nga iyahang
daugon ang kalibutan, pinagis kalinaw. Muna iyang programa, not war. Dili pa rin na Netanyahu, gubat ka Netanyahu. Amerika, murag karon, murag hinahinay sila sulod sa kalinaw. Kaya gusto na ni Trump na undangon ang gubat sa Ukraine, undangon ang gubat sa Middle East. Kung dili sila mo patuo, nagila kong magpangita po kanila. So, usay magunaw natin, kinsa kay advocator sa peace. Kaya maging mutungha na mo advocate sa peace. Morning horse, white horse, no? White horse. And another is red horse. Dili itong imnunon nga red horse, ha? Sa 6:4. Red horse, its blood red appearance speaks of the holocaust of war. Kining red horse, gubat kini siya. Bloodshed. God will grant this horse and its rider the power to create worldwide war. Ikatulong gubat. And there is no, I believe that there is no other war after Third World War. Kining ikatulong gubat, mo na ning last na war. Mo na ning magapaghita po sa 7 years tribulation. Don't expect na fight for. Mo na ni ang last ng diskutan, no? So, God will grant this horse and its rider the power to create worldwide war, but a holy bull as this judgment, it will be only the birth pangs. Itawag kinisyan. Nakasabot bang tanan ng birth pangs? Para sa mga babae, no? Mga inahan, nagbuntis sila o sa mga nakay sila, magiging sila o kasakit. Siguro maglitad-litad ng ba, no? Si DC, mga nakay ni siya, ito lang ni siya mag-anak. Digit pareha sa ubang magsingit-singit, no? Doon niya sa magsingit, no? The beginning pains of God's wrath, no? Men would slay one another. Violent slaughter will become commonplace. Nining panahon na may tabo na grabe ang kagubot sa kalibutan. Bisag asa nga dapit na ay gubat. Bisag asa nga dapit na ay kamatay. So men would slay one another. Sword, not the long broadsword, but the shorter, more easily maneuvered, one that assassins often use and that soldiers carry into battle. It depicts assassination, revolt, massacre, and wholesale slaughter. Well, ako na lang humano ng doha sa kahorsa. And then verse 5, black horse. Na po itong black horse signifies famine. So muna yung netabo. Kasi kung ay war, kung sa may netamo sa sunod sa war, famine. Basta na ganit gubat, pagkahuman sa gubat na, kagutom din siya. Ang tao, wala nakatrabaho, wala income, kanya gubat, pagkahuman na famine. So, worldwide war will destroy the food supply, which spawns global hunger. Nagkagutom. And then, pair of scales, kining timbangan bitaw. The common measuring device, two small trees hung from its end of a balance beam, indicates that the scarcity of food will lead to rationing and food lines. So, nining panahon na limit ang imuhang makaon. Limitado. Lisod man ta. Kuan man, ang atong mga pagkaon, limitado man. So, ang nagtabo nini, yes, limitado ang pagkaon. Ang iyang diskutan ko dito sa verse 6, a quart of wheat, bot pasabot, the approximate amount necessary to sustain one person for one day. Ang may hatag sa imuha, katong exactly nga gikinahanglan nimo sa one day. Ayaw na katong daghang kwarta mag-hording-hording, at di na ni may tabo, ngayon ang panahon na. Magpalit ka na lang sa imong palitonon, good for one day. Pagkaugma, linya ka na po, good for another day. Anong kalisod, ngayon ang panahon na sa 7 years tribulation. But praise the Lord, we are not there. Wala tayo akin niya na. Ito na taas, no? Inantagay-taganti dito. Ang katong nakasunod sa 7 years tribulation. And then, quart of wheat, denarius. 1 day normal wage.
No? One day's work will provide enough food for only one person. So, di na pwede ang pamilya-pamilya dito. Kaya naman, kung ako pamilyado ko na ako'y tulog ka anak, ang akong sweldo, enough lang makapakaon sa kuha. Di na ako makapakaon sa akong asawa, di na ako makapakaon sa akong mga anak. So, that means, grabe karisod din yung panahon na. So, one day's work will provide enough food for only one person. 3 quarts of barley usually feed to animals. This grain was low in nutrients and cheaper than wheat. And these wheat provides enough for only a small family daily supply. Now, napag-iskutan niya oil and the wine, kung saan po'y kagamitan sa oil and the wine. Although some theologians believe na kining oil yung diskutan, dili ning cooking oil. Naiuban nga nagatuon niya na, dili cooking oil. Okay, kundi kining oil karon nga ginagamit sa mga sakyanan, kining oil nga gigamit karon sa mga gitawag na natong dagkong planta. O ngayong panahon na atong nakita nga ang gobyerno dili pahilabtan ng oil. Which is para sa kuha, pwede, no? Nang dili pahilabtan ng oil, pero ang nahita po sa mga gubat karon, nakita niyo kung sa mga nagapangita po sa gubat karon. Unsa tong mga oil refinery sa mga nasod, magiigo nila. In fact, ang pinakadako nga oil industry sa Russia karon, mo gitirahan sa Ukraine. Og sabok kay Putin, palupad na po siya balos, murag hundo niya ang kid. Kita nimo ang gubat o kung saan gubat. But some theologians believe that this oil and wine, cooking oil daw ni siya, no? Cooking oil. Although the point could be that this food will not be affected by the famine, a more straightforward meaning is the bare staples. Oil was used in the preparation of bread. So, oil ang yung iskutan din eh. And wine was considered necessary for cooking and purifying water. Suddenly will become luxuries that have to be carefully protected. So, manang dili nila pahilabtan ng oil o ng wine. No? And then, asin horse na ta, no? Kining ikaw pa, pale. The Greek word which is chloropel, no? Describes the pale or ashen. Characteristics of the decomposition of corpse. God grants these horsemen the authority to bring death to 25% of the world's population. Ang kining asin dire or pale horse nagisgot na tungod sa pagkuha sa 1/4 ng population sa Yuta. Pila may population nato karon? Ha? 7.8 or 8? Ay, butang na nato 8 billion ta karon. Pila may 1/4 sa 8 billion? Ha? 2 billion. By this time, 2 billion ng mga tao sa kalibutan mga matay. Kini pa lang ha? Kini pa lang sa ikaw-upat nga horse nga gisgutan, kining pale horse. Sa unahan nini, napoy dagka mga matay ng mga tao. 1/3, 1/4 nga gisgutan. But by this time, kining pale horse nagisgot may tungod sa 1/4 nga population sa yuta mga matay. But anyway, makuhaan mo ng 8 billions kay ang mga charts, ang mga magtotoo, mawala man. So, ibutang na ito, mapunta siguro mga kapot o 1 billion, no? Ay, ibutang na ito, 1 billion ta, 7 billion ang nabilin ng population sa yuta. 1/4 sa 7 billion, mauna ang mga matay niya ng panahon na. Grabe man, no? Gikan sa gubat, gikan sa famine, pag hampak niya ng duha, ang population sa kalibutan mo decrease yun, gamay yun. Unya ka ng pagkahuman niya na pag-abot sa chapter 7 na po'y another yung kamatay nga magapanghita po rin na hangtod mahuman yun ang 7 years tribulation. Well, by this time, dili na sa tataman sa verse 8, sa chapter 8, and then atong
ipadayon kini sa sunod nga Domingo ang fifth seal, 7 ka patik, ikalima nga patik, ikalima ka silyo, ikaunom ka silyo, and then ikapitong nga silyo, and then ato na punta sa trumpets, and then sa vials, until such time na mahuman na to ang libros pinadayag. I just do hope nga ano na mo yung nakatunan sa libros pinadayag, and then just remember ha, atong gitunan ni siya, pero dili na makapil niya. Adunay rapture na itong yulat. Pag mag-rapture na gani, that's the time nga mutungha ni Antichrist. Mao na siyang itumboy sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan nga mahimong mangulo. Usa ka gobyerno sa tibuok kalibutan, siya ni ang white horse, siya ni mag-create og kalinaw sa tibuok kalibutan. Kinsa pa may dili magmalinaw sa iyang programa nga usa naman ang gobyerno. Di naman mangilog ang China sa tuwa kay usan may gobyerno. Di naman mangilog ang Russia sa Ukraine kay usan ang gobyerno, no? So, diyan ang panahon na daghang mga tao ang mobilib sa iya. But just remember, that's the beginning of the Antichrist. Muna ng panahon na si Antikristo mutungha kung siya ang maghari sa yuta. Sunod lamang sa 7 years lang. Kaya mag-aampot ha. Amahan na mo ng Diyos, salamat sa imong pulong, bisan tinod, Father God, usa ka butang nga magapanghitabo, nga way karabutan sa among makinabuhi, sa among Christian way of life, apan sa diyang masabtan na mo kini, Father God. At least, adunay kadasig nga nagahimo nga ni kanamo. Nga din, mahimo kami instrumento sa kaluwasan, ngadto pa sa uban, nga dili paluwas. Nga dili sila makasunod nining 7 years tribulation. Kaya usa ka makalinisan kini nga panghitabo sa diyang usa ka tawo makasulod nining panahon na. Thank you so much, Heavenly Father, alang kanamo nga mga naluwas na, nga din makaiskapo kami sa panahon sa rapture. And we pray, Heavenly Father, sa mga kahikalaan, mga kapangintihan, mga kasilinganan, nga unta makakaplag sila sa kaluwasan. Dili sila makasulod sa 7 years tribulation. Salamat sa kaluwasan niya mga pagganto kanina. Tabangi kami, nga magkinabuhi kami, nga uyon diya sa mong kabubuton, makita nila ang mong kinabuhi, nga dapat musunod sila o magapangalagad sila ng kanina. Among ginatugyan kining tanan, lagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.